siyang sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakaharap nila ang naong hari ng Tondo na sila Cantula. Nakalaunan ay nagpapabinyag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap lang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong kinatatayuan ng tahanan o kaharian ni Cantula, doon na isipang tayo ang simbahan ng Santo Niño ng Tondo. Sa paglipas ng maraming taon, ay mas iningatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Inaayusan at pinilisan ng pila na nilulunod sa idulo na ginto. Kaya't ito'y naging takong pansin sa mata ng mga masasamang loob. Pinag-intinisan at tinakaw sa loob mismo ng simbahan. Hulyo 14 ng 1972 na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño ng Tondo. Isa-isang bagyo ang kumagupit sa mga lalawigan sa Luzon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay walang hukay na nananalangin ng mga deboto ng Santo Niño na muli itong may balik sa kanyang harian. Isa ang noong alkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang maibalik ang Santo Niño nang sa ganon ay matigil na ang dilubyong kanilang sinakaharap. Lumipas sa ganitong araw, sa tulong ng dating unang bilang at presidente ng ating bansa. Agosto 2. Lakbayan lang ako sa salitang lakbayan sayaw. Dali na nagsasabi libo-libo mga deboto. Bitbit ang kami na